Okay, gawa tayo ng yeast. Ito, mag-i-invite muna tayo ng yeast from the wild. Yan. Asukal lang, tubig, haluin sa malinis na garapon. Then, lagyan ng prutas. Kahit anong prutas po pwede. Then, takpan ng malinis na tela para sa 8 days fermentation. Yan, ipiperment po natin to ng 8 araw. Ito na po ang resulta after 8 days of fermentation. Yan na po ang yeast. Yan na po ang wild yeast na na-invite natin from environment, from air. Yan, nakikita nyo po yung mga tiny bubbles, mga reaction po yan, o yan po ang carbon dioxide na pinoproduce ng yeast. Meaning, napakarami na pong o milyon-milyong microorganisms o beneficial microorganisms dito sa liquid na ito. Gagamitin po natin ito sa harina kung gaano ang kanyang reaksyon. Yan, piprepare tayo ng parehas na dami ng harina. Itong isa, lalagyan natin itong yeast na ito. Yan, yung yeast from the wild. Ito po yung kinultured kong yeast. 8 days kong pinerment ito para maka-invite po tayo ng yeast from the wild. Yan, pwede po natin gamitin ito sa baking. Yan, titingnan lang po natin kung gaano siya kaganda o ang reaction niya sa flour, ang wild yeast. Then itong kabila ay gagamitan lang natin ito ng tubig. Titingnan natin kung ano ang pagkakaiba nila. Yan. Okay, halo-haloin po natin ito. Ito pong unang hinahalo ko, ito po yung flour na may yeast o wild yeast na na-cultured natin ng 8 days. Yan. Titingnan natin ang pagkakaiba niya after 3 hours. Okay, haluin naman natin itong sa kabila. Yan. Okay, haluin natin ito sa kabila. Itong tubig lang ang halo niya, harina lang at tubig, para po makita natin ang difference nila o ang pagkakaiba nila after 3 hours. Yan, haluin natin, haluin. Same amount po yan ng flour, equal amount, 1 cup. Yan, parehas na parehas po yan. Titingnan nyo po ay pareho po yung kadami dahil parehas pong 1 cup yan. Yung kanang bahagi po flour plus wild yeast, din yung kaliwa ay flour at saka tubig. Yan, ito yung may wild yeast, ito naman yung may tubig. Okay, observe natin ito ng 3 hours. Then maya-maya ay babalikan natin kung ano ang pagkakaiba nilang dalawa, kung gagalaw ba ang flour na ito. Ito na ang result na niya after 3 hours. Tingnan niyo po yung flour na may yeast, halos lumubo na, nadoble yung size niya versus dito sa kaliwang bahagi na hindi gumalaw, hindi na naiba. Yan, tingnan nyo po, hard po itong flour with tubig lang, and then ito very soft itong flour with yeast. Yan, ang laki ng difference nya. Ibig sabihin very effective po ang wild yeast na na-cultured natin. Okay.